Praise God. Amen. Magandang umaga sa ating Amang Banal, sa ating Amang Makalangit, amen, sa ating Panginoong Hesukristo at sa bawat isa na maluwalhating dinala, amen, ng banal na Espiritu sa lugar na ito, sa araw na ito. Praise the Lord. Bago po natin basahin ang salita ng Diyos, humingi muna tayo ng paggabay. Dakilang Ama, aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, habang tinutunghayan mo kami, Ama, sa umagang ito, Panginoong Diyos, unang-una po sa lahat, humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakamaling aming nagawa, Amang Banal, sa mga maling haka ng aming mga puso, sa mga maling pananalita na nabigkas ng aming mga bibig, sa mga maling kaisipan na dumako sa aming mga pag-iisip, Ama. Humihingi kami, Panginoong Diyos, ng kalinisan, sapagkat walang makakalapit sa inyo, Panginoon, maliban na maging malinis at maging worthy ang isang tao, Amang Banal. Kaya sa umaga pong ito, kaya naming buklatin, kaya naming basahin ng mga salitang mapagbubulay-bulayan, subalit kung wala ang inyong pag-iingat, kung wala ang inyong biyaya, kung wala, Panginoong Diyos, ang inyong paglilinis at pagpapatawad, we will not be worthy, O Lord. Kaya, Panginoong Diyos, sa umagang ito, nagpapakumbaba po kami, Ama. Panginoong Diyos, kung ano man ang aming mga pagkakamali, kinikilala namin ito at humihingi kami ng kapatawaran at humihingi kami ng paglilinis mula sa inyo, Panginoong Diyos. At sa umagang ito, Ama, gawin mo pong karapat-dapat ang bibig na gagamitin mo, Ama, sa umagang ito, sa paghahatid ng mga mensahe mo, Ama, sa exhortation at sa message. At maraming salamat din sa mga patotoo na tunay nga na nagbibigay ng patuloy na kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Ama, kayong patuloy na magbigay ng kalakasan sa amin habang pinagbubulay-bulayan namin ng inyong mga salita. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga pandinig, Panginoong Diyos, at ang aming mga espiritual na mga mata, at sarhan mo ito, Ama, sa mga tao na nasa sa labas na hindi karapat-dapat makarinig ng salitang ito. Protektahan mo kami, Panginoong Diyos, igawad mo ang inyong paggabay, bakuran mo ng inyong anghel ang bahay-sambahang ito upang patuloy kaming maging ligtas at maging ligtas kami sa lahat ng oras at sa lahat ng pananambahan namin, Panginoong Diyos, sa aming pag-i-stay sa mundong ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Amen. Sa 1 Kings chapter 17 verse 1 to 16. Amen. 1 Kings, amen. Alam kong napaka-familiar na po ng 1 to 16. Amen. Amen. Praise God. Amen. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, verse 1 to 16 po, chapter 17. Ng 1 Kings. Amen. And Elijah the Tishbite, verse 1, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew, nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. Verse 4, And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. Verse 6, And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and the bread and the flesh in the evening, and he drank of the brook. Verse 7, And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. 8, And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath,
which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering up sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, then we may eat and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord, God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which he spake by Elijah. Amen. Praise the Lord. Ang Panginoon ang magpala ng kanyang mga salita. Amen. Medyo mahaba po, pero praise the Lord. Ang Panginoon ang patuloy na magbe-bless ng mga salitang ito sa ating mga buhay. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Praise God. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa muling pagdako niya, sa muling paggamit niya sa atin sa araw na ito. Praise the Lord. Tunay nga na mabiyaya ang Diyos. Amen. Nais ko lang pong magpatotoo sa Kanya bago po tayo dumako sa exhortation. Kasi kagaya nga ng sinabi ni Brother Hilbert, in all thy ways, amen. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, acknowledge Him. Amen. At maraming salamat sa Panginoong Diyos sa mabuting kalusugan na ipinagkaloob niya sa akin. Amen. Lately kasi, sabi ko, kailangan mag-exercise ako parati para maging maayos yung pangangatawan ko. Kasi sabi dun sa ang pag-exercise daw yung solusyon sa gout. Praise God. Sabi ko kung ang pag-exercise ang solusyon, mawawalan na ng kapurihan ng Diyos. Kasi parang ang kapurihan napupunta na dun sa exercise, hindi na napupunta sa Diyos. Sabi ko, samantalang kahit ubusin mo ng ubusin lahat ng mga techniques, kahit lahat ng mga ilang repetitions ang gawin mo, praise God, kung wala ang Diyos na magpapagaling, praise the Lord, ang end result nito, ngayon, okay ka, in the next few days, praise the Lord, kung wala yung tagapagpagaling, amen, praise God, babalik ka rin sa dati mong kondisyon, amen. At may nabasa kasi akong isang article, sabi niya, nakasurvive daw siya sa carjacking. Buti na lang daw, meron siyang presence of mind. Hindi ko alam kung nabasa niyo yun sa, praise the Lord, sa ABS-CBN yata yun, no? Sabi kong gano'n, binasa ko yung article kasi maganda nga naman. Anong gagawin mo kapag dumating ka dun sa mga sitwasyon na nandun ka sa bingit ng panganib? Habang binabasa ko siya, maganda. Pero hanggang natapos, may kulang, sabi ko. May kulang. Kasi sinasabi ng mga tao na nakausap niya, na pinagpatutuhan niya, alam mo kaya ka nakaligtas kasi meron kang presence of mind, sabi niya gano'n. Tapos wala nang binanggit wala man lang din binanggit yung tao na buti na lang pinaisip ng Diyos sa akin na ganito ang gawin ko para makaligtas ako dun sa carjacking yun. Kasi daw bago yung sasakyan niya, nagmamaneho siya papunta ng Laguna. Habang nagda-drive siya, sabi daw nung lalaki, may dumaan sa kanya, sabi daw, flat yung gulong mo, sabi daw na gano'n. Tapos, hindi daw niya pinapansin. Maya-maya,
Dumaan uli yung lalaki, yung sasakyan, sabi, flat yung gulong mo, sabi daw niya ganun. Tinignan nga niya, flat nga. Tapos may nag-offer sa kanya na tulungan siya na palitan yung gulong. Pagkapalit ng gulong, sabi nung lalaki, pwede bang makisakay kasi dito ako papunta. Sabi nung babae, tama-tama, dun din siya pauwi. E di, on the way, bigla na lang siyang tinutukan, tapos tinakpan yung bibig, ginag siya, tinakpan yung mata, tinakpan yung bibig, nilagyan pa yata ng supot sa ulo. Tapos ang balak talaga patayin siya. Tapos tinapon siya sa bridge. Buti na lang daw nakahawak siya sa kanya. Pero sabi ko, ang ganda ng storytelling eh. Ang ganda ng pagkakalahad nung article. Pero hinahanap ko kasi yung siguro ganun talaga kapag ang isang tao ay hindi mananampalataya. Hindi niya ibabalik yung kapurihan sa Diyos. And God is expecting that from us. Dapat laging ibinabalik yung kapurihan at yung kaluwalhatian sa Diyos. Sabi ko nga, it's not the exercise that make the man whole. It's by the grace of God. Sabi ko. Kaya, praise God, maraming salamat sa Kanya, maraming salamat sa Diyos sa kaisipan na ibinigay niya sa akin na maipatotoo yung ganitong mga bagay para sa kalakasan din ng ating mga kapatid. Amen. Na huwag tayong manangan sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kalakasan o sa sarili nating karunungan, kundi, amen, nakaligtas man siya dun sa pagkakataong, nakaligtas man siya dun sa carjacking, but dadating yung panahon, amen, praise God, yung kaligtasan ng kaluluwa, yun naman ang mahalaga, amen. At praise God, hahanapin, she will be held accountable, amen, for that. Amen. Sabi ng binasa natin, amen. Praise God. Maraming beses na nating nabasa at napag-aralan itong mga talata na ating nabasa. Amen. At may mga iba't ibang pagpapaliwanag, amen. Marahil sa umagang ito, kakaibang, pareho din, ngunit kakaiba lang ang pagkakahanda. Amen. Praise God. Yun yung gusto kong ipunto ron. Amen. Praise God. And then, we come in the house of the Lord, sabi nga, not to see and not to be seen. Amen. We come in the house of the Lord to know the nature of God, to know the ways of God, no? And how to live with it, no? And how to live with God. No? And that way, kung magkaroon man, if we may face problems of life, we know how to deal with it. We have the assurance na there is God who will help us. Kasi dun sa time na yon nagkaroon ng tagtuyo at may ginawa ang Diyos. Amen. Ngayon, ipinapakita ng Diyos na maaari din tayong dumaan sa mga ganun na pagkakataon at itinuturo ng Diyos kung ano ang gagawin natin kapag dumating din tayo sa mga ganun na pagkakataon. Amen. Kasi hindi natin maiiwasan, amen, na malagay din tayo sa sitwasyon na ganoon dahil sa kalagayan ng mundo, no? Praise God. Sabi nga ng prophet, it must be a dreadful morning, it must be a dreadful day that day, sabi niya. Very hot kasi tagtuyo eh. Walang ulan, walang hamog, no, kahit hamog wala, kahit tubig wala. Paano iinom yung tao kung yun nga lang sa sobrang init sa tanghali kapag uuwi ka kasi 'di ba? Hanggang 2:00 lang ang halos sa iba sa atin hanggang 2:00 lang ang pasok. Amen. Maglalakad ka pagka makikisabay ako kay Brother Hilbert, lalakarin ko yung may meeting place kasi kami. Napakainit talagang yung hangin nakakapaso. Amen. Samantalang hindi naman tagtuyo. Amen. Pero gaano pa kaya yung time na yun? Kaya nga nasabi ko kay Brother Hilbert, sa ganito pa lang, sobrang init na. No? Paano pa kaya sa impyerno, sabi ko. Praise God. Doon nga, yung mayaman, he was tormented. No? Na ninasa niya na kahit maidampi man lang yung dulo ng daliri ni Lazaro, amen, sa dila niya para lang siyang maibsan yung kanyang hinagpis. Gaano pa kaya yun, sabi ko. So, yung time na yun, nung time na nagkaroon ng
tagtuyo sa bansang Israel. Amen. Gaano kaya kahirap, no, ang dinadanas ng mga tao, no? Sabi nga, marahil hindi mo rin nanaisin na nadanasin yung mga bagay na ganun. Amen. Pero bakit kaya? Amen. Bakit kaya sila dumanas ng ganun? Praise God. No? If we will trace back, no, katulad nung kung maalala nyo si Haring Hezekiah nung humarap siya sa ating Panginoon, nung nanalangin siya, he traced back his life, naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Kasi meron siyang ginawa Amen. Meron siyang ginawa na naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sa pinagbigyan na i-extend ng buhay niya. Ang bansang Israel kasi meron din silang ginawa Ahab was reigning in Israel at that time, si Haring Ahab. At sabi ng Biblia, he was the most wicked king of Israel. He may have the greatest military. Sabi kasi malaki daw yung military system ni Haring Ahab. At nung time ng reigning niya, maaring naging prosperous din. Bago yung drought, maaring prosperous din ng Israel nung time niya. But God was so displeased. Kaya niya pinadala yung salot. Amen. He married Jezebel and he led Israel in idolatry, idol worship. Pero hindi yun yung talagang punto ng exhortation na to. Amen. Praise God. Ayaw ng Diyos yung idol worshiping. Ayaw ng Diyos yung idolatry. Ayaw ng Diyos yan. And anything that comes between you and God is idolatry. Is an idol. Amen. No? Hindi lang naman dahil sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Amen. Kukulungin mo na doon yung idolatry. No. Anything that comes between you and God is an idol. Amen. May papakita lang ako. Kasi, nai-relate ko kasi ito nung nagkataon naman, marahil dahil ako ang mag-e-exhort ngayon, niloob ng Diyos na makita ko to, kaya siguro, sabi ko, niloob din ng Diyos yun. Kaya nabanggit ko kanina na minsan, kahit hindi natin gusto, maaari tayong mapunta doon sa mga ganong sitwasyon dahil sa kagagawan ng mundo. Amen. Kasi nung Lunes, ito, nakita ko po to. Nung Lunes, meron silang Monday to. Meron silang parang celebration. Meron silang 30 images. Hindi images, mga rebulto. Yun, 30 rebulto ng iba't ibang klaseng Virgin Mary. Nung Monday, sabi niya, devotees talk in front of Virgin Mary in Manila yesterday, sabi niya. Around 30 religious icons of the Virgin Mary are on display during a gathering for devotees. And so naka-display sila, celebrating its 23rd founding anniversary of the Apostolic Catholic Church. Sabi ko, saan kaya yung apostolic dito? Sabi ko, celebrating the apostolic. And kung merong ayaw ang Diyos, ito talagang pinakaayaw niya, yung ganito. And then come Monday po ito, come Tuesday, signal number 3. Praise God. Kung nagkaroon ng drought sa Israel, dahil sa galit ng Diyos, dahil sa gawa ng idolatry, amen, na-realize ko lang, amen, na praise God. Minsan, kaya ko nasabi kanina na, dahil sa kagagawa ng mundo, maaari tayong madala sa ganitong sitwasyon. Pero, merong solusyon ng Diyos, amen. Merong solusyon ng Diyos kasi kita mo kahit merong tagtuyo sa bansang Israel, meron siyang comfort na pinrovide kay Elijah. Amen. No? Yung Brook of Cherith muna, no? No, kahit may tagtuyo, nahihirapan and people were starving, dying because of the drought, meron siyang comfort, amen, sa kanyang mga pinili. Amen. Amen. Sabi niya, Ahab has done this evil thing, no? Because he led the people of Israel to idolatry. Tapos yung mga priest, inaalaw lang ng mga priest
Kasi siguro sabi nila, it's all right because the government okay, sabi niya ganun. No? Mabuti na lang, amen, that in this church, we always, inuuna muna natin yung salita ng Diyos. We always go by with the Word of God first. No? Mahal natin ang bawat isa, but if it's contrary to the Word of God, we can't do anything. Masakit man ang loob natin, pero kailangan nating sundin ang salita ng Diyos. No? Nagpapasalamat tayo dahil kinokorek tayo ng salita ng Diyos. Amen. Israel was a chosen nation. Diba? Alam natin yan. No? Pero maging ang Diyos, pinagbabayad sila sa mga pagkakamaling nagawa nila. Nagpapadala siya ng salot. Amen. God sent prophets and great men, no, to correct the people. Amen. To correct His people. No? To remind them of their mistakes. To turn away from evil ways. No? Pinapadala niya yung kanyang mga propeta. Pinapadala niya yung kanyang mga, amen, mga great people. Amen. In this church, pinadala ang propeta para mabasa natin ang kanyang mga mensahe. At ang fivefold ministry. No? To edify the church. At ang fivefold ministry ang magko-correct sa atin kapag kami mali tayo. Of course, the fivefold ministry is led by the Holy Spirit. No? Yung Holy Spirit, gina-guide ang fivefold ministry, and the fivefold ministry will give us correction. Amen. At may mga naitalaga sa church, may mga deacons. Amen. Praise God. Imaginein mo na lang kung walang magko-correct. Amen. Wala sa kaayusan ng church. That's right, man. Wala sa kaayusan ng church. Amen. One time, nung umuwi ako sa Pilipinas, ito, parang natatandaan ko nung ipinanganak si Eunice noon. Siyempre, nasa bahay ka lang, hindi ka naman nag-aayos, hindi ka naman, yung maliligo ka lang kung kailangan mo yung maligo, pero hindi ka pressured na pagising mo sa umaga, ligo ka na, magbibihis ka, mag-aayos ka na. So one time, paglabas ko, kasi yung bahay ng biyanan ko, dun sa tabi niya, merong pawn shop. Meron siyang pinapaupahan na pawn shop. So, natural, paglabas mo ng bahay, may mga tao dun na pumipila na magsasangla. Ngayon, paglabas ko, may nakita akong classmate ko nung high school. Actually, kababata ko pa siya. Kapitbahay namin. Tapos, binati ko. Sabi ko, kumusta ka? Sabi kong ganun. Tapos, tinignan niya akong ganun. Center ba to? Sabi niya ganun sa akin. Ibig niyang sabihin, kung health center, yung pinanggalingan ko. Kasi wala akong sa ayos. Yung itsura ko, magulo. Tapos dahil hindi naman, kasi sa bahay lang ako, ba't ako magbibihis ng maayos? So imagine yung church, amen. Kung hindi tayo aayusin ng Diyos, amen. Para tayong laging galing sa hospital, galing laging sa health center, amen. No? Na i-relate ko lang, kaya nga tayo kinukorek para maging maayos tayo sa paningin ng Diyos. Kung sa tao nga, kahiya-hiya yung ganong klaseng ayos, ano pa kaya sa Diyos? Amen. Kung hindi niya tayo itutuwid, kung hindi niya tayo bibigyan ng correction, praise God. Hindi magiging maayos kahit titignan pa lang tayo ng Diyos para tayong galing sa Amen. Praise God. Kasi wala tayo sa ayos. Amen. And God cannot stand sin. No? Sabi niya, God cannot stand sin. He made Israel reap every grain that they sowed. Amen. And if God made Israel reap what they sowed, He can make those things for us to us too. Sabi niya, He will make us reap what we also sow. No? God is no respecter of person. No? Kahit ano pa man ang pinanggalingan mo, kahit anak ka pa ng pastor, praise God, o ano man, amen. Kahit ikaw pa yung anak ng presidente nga ng Pilipinas, amen, o kahit na ikaw, senator ka, kung the moment na, sabi ni Brother Branham, kapag ginagawa mo yung, pinangangaral mo yung salita ng Diyos, tapos hindi mo naman tinutupad ito, you do not really believe God. Sabi niya, hindi mo talaga pinaniniwala. Sinasabi mo lang, pinapangaral mo lang yung salita ng Diyos, pero hindi mo naman talaga pinaniniwalaan ng Diyos, sabi niya. No? Kaya tayo kinukorek, no? Kaya tayo kinukorek. Amen.
Praise God. And we do not condemn anyone, sabi nga. Praise God. These people, yung mga tao na yung kaninang ipinakita ko, these people have faith. No? They have faith. And sometimes faith can do great miracles. No? Faith can do great miracles. And it still doesn't come from a spiritual heart. Naniniwala ba kayo dun? Amen? Praise God. No? Itong mga devotee na to, they have faith, maybe great, no? Maybe great faith that can do miracles, no? But it still doesn't come from a spiritual heart, no? A heart that comes from God. No? Kasi 'di ba, sabi naman ng Panginoong Hesus, dadating yung time na sasabihin ng mga nangaral, gumawa sila ng great wonders, nagpalaya sila ng demonyo. Now, if you don't have faith, hindi ka naman makakapagpalayas ng makakapagpagaling ng may sakit. Amen. But they don't have any spiritual heart. Kaya siyasatin natin ang ating mga sarili. Amen. Praise God, no? Ang kailangan ng Diyos, yung tapat na naglilingkod sa Kanya. Yun lang ang kailangan niya. Yung tapat na naglilingkod sa Kanya. Someone that will humble himself. Someone that will humble themselves before God. Yun yung kailangan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang malaking attendance. Hindi kailangan ng Diyos ng maraming attendance. Hindi kailangan ng Diyos ang malalaking church, sabi nga ng ating prophet. Hindi kailangan great speaker. Amen. Kaya nga habang sinusulat ko to, Panginoon, ito na naman po. Kahapon nga habang nag-usap kami ni Kuya Perry nung ihatid namin si Brother Alex, nagbabasa ka pero parang uulit na naman yung may share, no? Bakit kaya ganun? Naiuulit-uli, no? Kasi sabi nga baka hindi pa natin naikukorek ito sa sarili natin. Amen. Baka hindi pa natin nalalagpasan yung grade 1 kaya grade 1 pa rin uli. Alphabet kasi hindi pa Praise God. Kaya marahil, amen. Ganun ang marahil kaya nagiging ganun ang takbo ng mga pangangaral. Amen. Kasi sinasabi natin it's perfection and then small things, no? We cannot hindi natin mai-surrender sa Diyos. Amen. Sabi niya, amen. A true believer, there's always a revival in their heart. Laging merong revival sa puso nila. And that changed their attitude. That changed their attitude and also the atmosphere in them, sabi niya. Kasi habang nagkakaroon ng pagbabago sa puso mo, pati yung environment mo nahahawa. Meron nga akong nabasa, sabi niya, attitude is contagious, sabi niya. Is yours worth catching, sabi niya. So kung yung attitude na yun ay revival galing sa Diyos, it's worth catching. Amen. Kaya pag kami nakikita kang kapatid, nakikita mo yung kapatid, makikita mo pa lang siya, natutuwa ka na. Ay, si brother uy, si sister. Kasi yung nagmamanifest sa buhay niya, sa puso niya, yung revival ng Diyos, laging may change, laging may pagbabago. Kaya, ay, si sister, lumalakas ka, nare-recharge ka. Amen. No, yun yung kailangan ng Diyos. No. Hindi kailangan ng Diyos hindi kailangan ba marami? Amen. No. What God needs is yung kondisyon ng spirit niya, yung kondisyon ng something that moves in his heart, no? Something that moves in his spirit. Now going back to the widow woman, praise God. She was chosen. She was chosen to serve God's prophet. Pero praise God. In the first place, she's not a Jew. Hindi siya Israelita. Amen. But Gentile, sabi niya, part ng Sidon yung kinalalagyan niya, no? Amen. And we know, sabi niya, and we know that you will not be selected or you will not be chosen by God to serve His prophet kung hindi ka worthy. So, meaning, God has seen something, may nakita siya dun sa babaeng yun para maging worthy siya sa harapan ng Diyos. Para i-serve niya,
Amen. Para paglingkuran niya o para i-serve niya o i-entertain niya yung prophet ng Diyos. Amen. To be selected by God, she must have something. No? Praise God. We have that something. Amen. To be selected by God. May nakita ang Diyos sa atin. No? May nakita ang Diyos sa ating mga puso. Kaya tayo pinili. No? Praise God. No? Sabi nga, it must be, sabi niya, must have been the same caliber of Elijah. Marahil pareho sila hindi lang sila pareho ng faith, pareho sila ng spirito ni Elijah. Bagamat Hudyo siya, kasi praise God, we all gather here. No? At alam niyo yung kasabihan na birds of the same feathers flocks together. Kapag kapareho kayo ng espiritu, magkakaroon kayo ng harmony. Amen. Kaya nung magkita pa lang sila, amen, nung magkita pa lang sila, alam kasi ng Diyos yung puso ng widow woman, no? Pareho sila ng kalibre ng propeta, ni propeta Elijah. Amen. Kaya dun siya ipinadala. So nung magkaroon na sabi niya, kasi magkakaroon, may tagtuyo. Amen. At kailangan, may gawin ng Diyos. Amen. Something is drawing God's power para mag-manifest. Kasi, may tagtuyo at merong isang babae na mangangailangan ng saklolo. Amen. At kailangan mag-manifest yung power ng Diyos doon. Amen. Katulad nung sa Panginoong Jesus. Amen. Nung habang naglalakad siya, merong humipo sa kanyang laylayan, amen, sa dulo ng kanyang laylayan, at may virtue na lumabas, at gumaling yung babaeng yun. Kailangan kasi may mag-manifest no? Hindi lang salot ang ipinadala ng Diyos, meron din siyang ipinadala na comfort, amen, kay Elijah at dun sa babae, amen, sa widow woman. Ano? Praise God. And it was God bidding him. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya, sa propeta, amen, na pumunta ka doon. No? Pumunta ka doon kasi sinabi ko na doon sa babae. Amen. Sinabi ko na doon sa babae. And he had been placed in a brook. Nandun siya sa brook. Dinadalan siya ng pagkain. Dinadalan siya ng pagkain sa umaga. Dinadalan siya ng pagkain sa gabi. At nakakainom siya doon sa tubig. Amen. Pero bakit pwede namang i-extend ng Diyos hanggang matapos yung drought no? Pero bakit kailangan hayaan ng Diyos na matuyo yun? No? Bakit kailangan niyang hayaan na matuyo yun? Para mag-manifest yung power niya. Praise God. Dun sa widow woman. No? Praise God. God surely selected someone that will match the caliber of Elijah. And we know how difficult it is for a widow woman, no? To namatayan ka ng asawa. Pangalawa, ikaw na lang mag-isa yung magpapalaki sa anak mo. Amen. Napakahirap yun. Praise God. Napakahirap yun. Napakahirap na madala dun sa ganong sitwasyon. Praise God. But because of the iniquity of the people, pati siya kailangan mag-suffer din. Pati siya kailangan mag-suffer din. And they were affected. All of them were affected. Praise God. And no doubt, sabi ng prophet, and no doubt, that woman was fervently praying day and night. Day and night, submitting to the Lord, praying na, praise God, na, kasi malapit nang, death is coming near to their door. Amen. Yung kamatayan, nasa pintuan na nila, dahil mauubos na yung arena at yung oil. Praise God. Pagka naubos na to, kakainin na sila ng kamatayan. Amen. Pero God had provided, no? Kailangan lang maging certain tayo kung sino yung pinaglilingkuran natin. Amen. Kailangan lang maging certain tayo. Amen. Ang title nito, amen. Ang title po ng, by the way, ang title po ng exhortation na to, Be Certain of God. Amen. When death was coming near, there is something in the heart of that woman. She is certain na kahit na siya ay Gentile, she is certain that God will rescue her. She is certain. Kaya at that time, hinayaan ng Diyos na matuyo yung brook kay Elijah. Because there was one woman who has great faith
No? There was one woman who has this great faith na kailangan mag-manifest yung power ng Diyos. Amen. Praise God. At sa umagang ito, amen. Kung malagay man tayo sa ganun na sitwasyon, isa lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. We just need to be certain who is the God that we serve. Kailangan lang maging certain tayo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung meron kang arthritis, kailangan lang certain ka kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kaya kang pagalingin sa karamdaman mo. Praise God. Hindi yung, sabi ko nga, hindi yung exercise. Sabi ko, pwede kang mag-exercise ng mag-exercise. But we need to be certain kung sino talaga yung tagapagpagaling. Amen. Gumaling man itong katawan na to, dadating ang time, tatanda ito. Amen. Kung halimbawa hindi pa, loobin ng Diyos na hindi pa dumating ang ating Panginoong Hesus, mamamatay din tong katawan na to. Wala namang part itong flesh na to no? Sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise God. Kaya, we just need to be certain kung sino yung pinaglilingkuran natin. Amen. Praise God. Sabi ng prophet, even me, na-move din ako sa salitang ito na sinabi ng prophet. Let this be a message to everyone and soak deeply in our hearts. Mababad at tumanim sa ating mga puso itong message na to. Amen. You know, when you confess your sins and you have met every requirement of God, kung i-confess mo ang mga pagkakamaling nagawa mo and you've met every requirement of God, we've made all the wrong things and at bumalik tayo dun sa kalooban ng Diyos. Amen. Minsan dumadating pa rin yung time na parang hindi ako dinidinig ng Diyos. Amen. Kahit na-meet mo na, sabi ng prophet, kahit na-meet mo na yung requirement ng Diyos, parang hindi pa rin sumasagot ang Diyos. Bakit parang hindi ko pa rin nararamdaman? Praise God. I'm sure at some point of in your life, naranasan nyo rin ito. Amen. Na kahit anong gawin nyo, bakit parang hindi? No? Na-meet ko naman lahat ng requirement ng Diyos. No? Sabi ng prophet, alam niyo kung anong ginagawa ko, sabi niya, I went back and traced my life. And then, if I find I did something wrong, I'd go, confess it, and say to the Lord, Lord God, I'll make it right, sabi niya. Diba kaya madalas siyang pumupunta meron siyang place, amen, meron siyang place na pinupuntahan, at doon siya nagme-meditate, doon siya humihingi ng tawad sa Diyos, amen. At sabi niya, tinitrace niya, amen, yung kanyang buhay, yung mga ginawa niya. No? Baka may nagawa din siya, katulad ni Job, nung nag-aalay siya sa Panginoon, nag-aalay siya sa Diyos, kasi baka may nagawang pagkakamali yung kanyang mga anak, amen. He traced back. We just need to be certain kung sino yung pinaglilingkuran natin, amen. Praise God. Praise God. Sabi nga, ang meaning ng certain, free from doubt, confident ka, and you are sure that it will happen. Amen. Praise God. When you've met every requirement of God, that will bring your faith to a showdown, sabi niya ganun Doon na maitetest yung faith mo. Amen. And He loves to see the reaction. God loves to see the reaction in your faith. Praise God. Sabi nga ni Papa, nung napatotoo niya, umiinom siya ng gamot. Kung kailan siya umiinom ng gamot, parang lalong dun sumasakit. Kasi yun yung showdown Yun yung showdown of faith God will test your faith, and then God loves to see the reaction of your faith. No? Praise God. Kaya nung sabi niya, di na ako iinom, ipagdadasal ko na lang. Praise God. That's the reaction in the faith. Praise God. Minsan, amen, sabi nga ng prophet, tinitrace back niya yung buhay na ginawa niya. Amen. He confessed it, and then bumabalik siya sa Diyos, and then sinasabi niya, Lord, I will make it right, sabi niya. Ngayon, minsan,
minsan, may mga bagay kasi na hindi natin mabitawan. Amen. Isang example, itong ballpen na to. Amen. Napakagaan lang. No? Napakagaan lang. Pero, hawakan mo ng matagal. 15 minutes, kaya pa. 30 minutes, kayang-kaya pa. 1 hour, kaya pa. Hawakan mo pa ng matagal. 2 hours, kaya pa. Mas matagal pa. 5 hours, kaya pa rin. Isang araw, hawakan mo ng isang araw, mangangawit ka na, mabibigatan ka na. Isang linggo, masakit na. Magaan lang to pero masakit na. Isang buwan, hindi mo na siguro maitataas. Amen. Ganon din ang mga bagay na hinahawakan natin na hindi kalooban ng Diyos. Kahit gaano kagaan ito, kapag ayaw nating i-release, kahit ayaw nating bitawan, amen. Praise God. Hindi mawawala. At in the end, ikaw din ang magsasuffer. Ikaw din ang mabibigatan. Praise God. Lagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos sa mga, amen, sa ating mga buhay, amen. Hindi kung gaano kabigat o gaano kagaan yung dinanas natin. Ito yung kung gaano we trace back our life. And then, we confess it to the Lord. No? Siyempre, hindi lang kailangan basta yung, Panginoon, patawarin po ko. Tapos na. Hindi ganun. Amen. And it's always a process. Amen. 'Di ba nung magkasala si Haring David, ang tagal niyang hiningi yung joy of thy salvation. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. If you keep on holding something that is contrary to the Word of God, in the end, ikaw lang ang mahihirapan. Praise God. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, my burden is light, sabi niya. Kasi hayaan mong ang Diyos ang mag-carry nun para sa'yo. Kailangan mo lang isurrender. Kailangan mo lang isurrender kung ano man yung dinadala mo. Amen. Sabi ng, amen. Now, sabi nga ng, praise God. Praise the Lord. Amen. Praise God. Amen. Sabi nga, what lesson, sabi niya, ang natutunan natin dito, sabi niya, dun sa nabasa natin na widow woman. Amen. Anong lesson ang natutunan natin? Kasi ang dinemonstrate ng prophet, sabi niya, the oil types the Holy Spirit. Amen. The bread types Jesus Christ. Amen. And when the word of God is preached in simplicity, sabi niya, a spiritual heart will quicken. Simple lang naman itong pinapangaral natin. Hindi naman itong mga malalalim na, praise God, hindi naman itong malalalim na, amen, kapahayagan. Amen. No? Pero minsan yung mga simpleng bagay, yun yung mga nakakalimutan natin, yung mga ini-ignore natin. Amen. Sabi niya, what lesson do we find here? Sabi ng prophet sa widow woman, bring me water and bring me a bread. Morsel nga lang yung hinihingi niya. Yung morsel, konti lang, bite size lang yun. Morsel. No? Isang subo lang. Pero alam niyo kung anong ginawa, anong meron dun sa babae? Right spirit, no? Anong meron dun sa babae? No? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Inuna muna niya kasi, sinabi kasi nung propeta, thus saith the Lord. Sinabi nung propeta sa kanya, thus saith the Lord. Kaya inuna muna niya kung ano yung sinabi ng Diyos. Uunahin ko na muna yung sinabi ng Diyos kesa sa sarili ko. You have to deny yourself. Kahit alam niya na pag naubos na tong kakainin nila, death is coming near at their door, pero unahin ko pa rin ang Diyos. Inuna niya pa rin ang Diyos. Meron siyang right spirit, right revelation, right faith. And in simple words, she took heed. Amen. At hindi na naubusan. Amen. At hindi na naubusan ng arena.
at ng oil ang kanyang lalagyan. Amen. Praise God. Marahil dadating tayo dun sa ganong sitwasyon. Marahil nandun tayo ngayon sa sitwasyon na yon, o marahil in the future dadanasin natin yung ganong sitwasyon. Pero there's just one lesson that God wants to live, that God wants us to hear, and understand. We always have to seek first His kingdom. Unahin muna natin yung salita niya. Unahin muna natin yung kalooban niya. At if we met every requirement of God, you can move God. And you can move God. And God can do great things to you. Amen. Praise God. Maraming salamat sa Diyos. Doon lang po tayo dinala. Amen. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa small but great lessons in life na ipinapadala mo sa amin. Salamat po sa ipinangaral mo, sa kapahayagan na ibinigay mo sa aming propeta. Kaya naman, sa pamamagitan ng mga pangangaral din niya, ay nai-inspire kami, Panginoong Diyos. Nagkakaroon kami ng kalakasan upang makapagpatuloy kami, Panginoong Diyos, sa buhay na ito. Ingatan mo kami, Ama, at patuloy mo kaming tulungan na lumakad sa mga panuntunan mo. Lumakad kami ng may kalinisan. Lumakad kami, kung may mga great things man na dumating sa aming mga buhay, huwag mong hayaan, Panginoong Diyos, na hindi namin maibigay ang kapurihan sa inyo, Amang Banal, kundi lagi naming i-acknowledge, Ama, ang mga bagay na ginagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, at patuloy naming dalangin ang susunod pang bahagi ng gawaing ito, na ikaw ang patuloy na magpala, ikaw ang patuloy na maggabay, at ikaw ang humawak sa aming kapatid na maghahatid ng mensahe mo sa umagang ito, Ama. Salamat po, Ama, and bless everyone. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.